Hallelujah, 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 Hallelujah. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang. At naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at iahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinghagang ito, siya'y umalis doon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig, na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Kahapon, nung ating ipinagdiwang ang kapistahan ni San Ignacio de Loyola, nabanggit ko po na isa sa kanyang naging ambag sa simbahan ay ang pagsusuri at pagkilatis o tinatawag nating discernment, ang pag-iisip at tamang pagpili. At ang pinakahamon sa ating lahat ay makilatis, mapili ang pinakamahalaga sa lahat sa buhay. Marami tayong pinagdarasal sa ating mahal na pong Nazareno, pero ang tanong, gaano ba talaga kahalaga yang dinadasal natin at hinihingi natin sa Kanya? Opo, may halaga. Hindi nyo naman po siguro pagsasakripisyuhan. Hindi naman siguro kayo dadayo pa sa Quiapo at humiling sa Kanya. May halaga po yan. Pero ang tanong, yan ba'y aabot sa pinakamahalaga
sa buhay. Kaya nga, ang isang panuntunan para malaman kung ito bang hinihiling natin, hinahanap natin ay pinakamahalaga, ito rin ba ay tatagal ng lubos? Kung hinihiling natin sandali lang, mauubos lang din sa loob lang ng ilang panahon, baka hindi pa ho yan ang pinakamahalaga. Sapagkat ang pinakamahalaga ay tatagal magpakailanman. Kaya nga't sa pagsaliksik natin, pagkilatis natin, kung ano ang pinakamahalaga, marami ang inaalok sa atin. Kaya nga ang mga talinghaga ng Panginoon ay tungkol lagi nitong mga nakalipas na araw sa mga ganyang bagay, pagkilatis, pagkilala. Ngayon naman, pinapakita niya yung pagbubukod. Katulad ng isang mangingisda, ibinubukod na niya ang kanyang huli. Sapagkat mas dadali ang ating pagkilatis. Naalala ko po ang aking spiritual director noon, lagi niya sinasabi, kung kailangan mong isulat, isulat mo para mas madali mong kilatisin kung ano yung pabor at hindi pabor sa pipiliin mo. Tingnan mo kung ano mas marami. Mas marami ba yung magiging pabor niyan? O mas marami yung hindi papabor sa pagpili mo? At ang isa pa rin pagkilatis natin ay yung bago at luma. Kaya sabi rin ni Jesus sa Sareno sa Ebanghelyo ngayon, ang bawat kumikilala sa paghahari ng Diyos ay isang katulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng bago o luma sa kanyang taguan. Kahapon sumaglit ako sa aming tahanan at inisip ko, ano yung kukunin ko? May mga luma na hindi ko na talaga magagamit at sabi ko, kailangan na itong dispatchahin. Pero meron pa ring luma na kahit pa nung seminarista pa ako, nung ito'y aking ginagamit, ay sabi ko, magagamit ko ito sa Quiapo. Ganun din sa buhay natin, mga kapatid. May mga bago at luma na dapat nating kilatisin. Hindi dahil luma na, yung iba sa atin, di ba ho, ang mga kabataan, laging sabihin, luma na yan, laos na yan, tigil na yan, itapon na yan. Pero may mga bagay-bagay na luma na dapat pa rin natin panatilihin. Sa kabilang banda, may mga bago na dapat din natin tanggapin. Kasi yun din namang ibang mga matatanda, sabihin din naman nila, ay, bago yan. Hindi pwede yan. Ito na yung nakasanayan na natin. Dito na lang tayo. Pag bago, minsan ang tingin na iba, masama yan. Kaya nga't mga kapatid, ang hamon sa atin, alin ang bago na dapat tanggapin? Alin ang luma na dapat tanggapin? Hindi dahil bago, sasabihin natin, sumunod na tayo sa uso. Tayo na lang naiiwan. Tayo na lang yung napaka-konserbatibo. Halimbawa, ang katwiran ng iba, tayo na lang walang diborsyo. Ano bang klaseng bansa tayo? Patras yata tayo, makaluma tayo. Hindi dahil bago, uso, sasabay na tayo at sasabihin natin, yan na, dapat ganyan na tayo. Hindi rin naman dahil luma na, doon na rin tayo. Kaya tatanungin niyo ko, so ano ba talaga, Father? Bago o luma? Kaya nga napakahalaga ang pagkilatis, pagsusuri, pagninilay, upang mapili ang tama.
At aminin natin, nagkakamali din tayo. Lahat naman tayo sa bandang huli napapasabi ay mali. Akala ko kasi. Ngunit ang isang magandang balita pa rin sa atin ng Panginoon, kung nagkamali nga tayo sa pag-akap, akala natin tama, masama pala. Akala natin mabuti itong bago, masama pala. May pagkakataon tayong lahat. Kaya nga, napakaganda sa unang pagbasa, sinabi ni Propeta Jeremias, ang Diyos daw po ay parang magpapalayok. Hindi ko po alam kung nakakita na kayo na nagpapalayok. Sa probinsya ho namin, meron kaming isang kapitbahay na nagpapalayok at nung tuwing summer vacation, nagigiliw po akong manood sa kanya. Kumukuha siya ng putik, hinuhulman niya. At habang umiikot dun sa kanyang lalagyanan, napansin niyang hindi tama, nagugulat ako minsan, pipisain niya uli para umpisahan uli ang paghuhubog. At sabi ng Diyos kay Jeremias, ako ang parang tagapagpalayok. Ihuhulma ko kayo at kung minsan kung kayo'y nagkakamali, uulitin ko uli. Bibigyan ko uli ng isa pang pagkakataon. Kaya nga, ito ang mabuting balita, hindi nauubusan ng pagkakataon ng Diyos sa atin. Katulad ng magpapalayok. Siguro nga, nagkakamali tayo, pero binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. At sana matuto na tayo. May kasabihan nga po, pag nagkamali ka minsan, siguro nga, di sinasadya. Pero kung paulit-ulit na mo namang ginagawa ang pagkakamaling yon, abay, hindi ka na natuto. Kasalanan mo na yon. Ngunit, ang Diyos ay lubhang maawain. Kaya nga, patuloy niya tayong binibigyan ng pagkakataon. Ngayong araw na ito ay kapistahan po ni San Alfonso Maria ng Liguri. Siya po ang pundador ng mga paring redemptorista, ang mga pari ng Baclaran. Nandito po nung Martes si Father RJ, yung rektor ng Baclaran. At alam natin, si San Alfonso Maria, hinubog niya ang kanyang mga pari upang labis na magmahal sa sakramento ng kumpisal. Kaya nga di ba ang mga tao ngayon, alam nila, pag gusto nila magkumpisal, lalo na ang dalawang simbahan, ang Baclaran, siyempre, pati ang Quiapo. Pero ang Baclaran, alam natin, kahit nung ako'y seminarista, aminin ko po sa inyo, mas madalas ako sa Baclaran kaysa sa Quiapo. Kaya siguro dito ako pinapunta, sabihin ng Nazareno, mahalin mo ang Quiapo. Aminin ko po sa inyo nung una, mas madalas po ako doon magkumpisal kaysa dito. Dahil kay San Alfonso Maria, kanyang itinuro sa kanyang mga pari, napakahalaga ang kumpisal sapagkat diyan sa kumpisal, diyan tayo laging binibigyan ng pagkakataon. At sabi nga po ng isang pari, alam niyo po ba na ang lugar sa simbahan na pinakamaraming himalang nangyayari, siguro kung tatanungin ko sa inyo, saan ang himala mas maraming nangyayari? Baka sabihin niyo siguro, Father, dito, pag humarap ako sa Nazareno. Pero alam niyo, mas maraming nangyayari sa kumpisalan kaysa sa anumang bahagi ng simbahan dyan sa baba. Sapagkat sa kumpisalan, nagaganap ang paghuhulma, pagkakataon, pagpapatawad, pasensya ng Diyos. Kaya pagdasal po natin ang bawat isa na hindi tayo magsawang kumilatis. Huwag tayong magsawang pag-aralang mabuti sapagkat marami ang nakakalinlang sa mga panahon ngayon.
masama, kunwari, pinapakitang mabuti. At yung mga mabuti, pinapalabas na masama. Mga bago at luma na maaari tayong malinlang kung ano dapat piliin. Hilingin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno, isugo lagi ang Espiritu Santo upang tayo'y laging maging mapanuri sa ating pagpili. Darating na naman ang halalan. Kailangan natin yan. Maging mapanuri sa pagpili. At kung sakaling nagkamali tayo, nandyan ang pagkakataong magbalik loob sa Diyos. Aminin ang pagkakamali upang sa gayoy mauli tayo ng Diyos upang maging bagong kalikasan, bagong nilalang, bagong anak ng Diyos na makapagsisimula muli.